Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy natin sa pagtalakay ng mga tama at mali sa mga kwento at mga sabi-sabi na palasak sa mga Muslim, ay matatalakay natin sa panahon ngayon ang ukol sa isang jamaah o isang grupo ng mga Muslim na napaka-kontrobersyal. Napaka-kontrobersyal dahil maraming mga tao ang mayroong iba't ibang pananaw ukol sa kanila. Mayroong mga tao o mga Muslim na nagtatakwil sa kanila at meron namang mga Muslim na pumupuri sa kanila. Subalit ano nga ba ang masasabi ng ating mga scholars ukol sa Jama'atut Tabligh o ang grupo nga na ito ng mga tabligh na mga kapatid natin na nakikita natin sa kanilang sipag sa pagdada'wa, sa pagdalaw sa iba't ibang mga pamayan ng Muslim, sa iba't ibang mga lugar, na kahit sila ay maglakbay ng malalayong paglalakbay at gumastos ng kanilang sarili mga pera at magpagod, ay nagsasabi na ito ay pawang ginagawa nila lahat alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Jama'atut Tabligh, ayon sa pagpapaliwanag ng mga historians, ay itinatag noong mahigit 100 taon nang nakakalipas sa India. At ang lugar na ito, na kung saan itinatag ni Muhammad Ilyas ang Tabligh o ang Jama'atut Tabligh, ay kasalukuyang matatagpuan na sa Bangladesh. Si Muhammad Ilyas, ayon sa mga scholars, ay isang Sufi. At matatalakay natin ng higit na malalim pa ang ukol sa kanya at sa katuruan nga ng Jama'ah na ito ng Tabligh, subalit sa maiksing pagpapabatid, sa maiksing kasaysayan nga ng Jama'ah na ito, ay nagsimula ang Jama'ah nito mula sa India at ito ay kumalat sa iba't iba pang bahagi ng mundo at nagkaroon ng malaking impluwensya dahil sa sipag ng mga nagtataguyod ng Jama'ah na ito. At sa pagtalakay nga natin ay magsisimula tayo nga sa mga fatawa ukol sa Jama'ah na ito mula sa mga fatawa na nababanggit sa ating batayang aklat, Al-Fatawa al-Muhimma fi Tafsir al-Ummah, ang mahalagang fatawa sa pagpapabatid sa ummah. At ito ay isang aklat na koleksyon ng mga fatawa ng mga scholars at ito nga ay inilathala sa Saudi Arabia. At ang aklat na ito ay inilathala noong 1424. O meron ng 10 taon nang nakakalipas. At masasabi natin na ang mga fatawa na nababanggit sa aklat na ito ay napapanahon, kaya mainam na tayo ay sasangguni sa mga nababanggit na mga fatawa dito ukol nga sa usapin ng tabligh at ng kanilang mga gawain at ukol nga sa mga sinasabi ng mga scholars sa kanilang mga gawain. Ang unang fatwa na mababanggit natin ukol sa Jama'atut Tabligh, ang katanungan na ito ay ibinigay kay Sheikh bin Baz rahimahullah. Nasma'u ya sama'atas Sheikh an Jama'atut Tabligh wa ma taqumu bihi min da'wa. Nakakarinig kami, o Sheikh, ng mga bagay-bagay ukol sa Jama'atut Tabligh at sa kanilang isinasagawang da'wa. Fahal tansahuni bil inhirat fi hadhihi al jama'ah arju tawjihi wa nashi wa a'damallaha mathubatakum. Na sinabi ng nagtatanong, papayuhan ba ninyo ako na ako ay sasama sa Jama'ah na ito? At humihiling ako ng paglilinaw mula sa inyo at palakihin nawa ni Allah
ang inyong gantimpala. Sumagot si Sheikh bin Baz rahimahullah ukol nga sa katanungan na ito, na kullu man da'a ilallahi fahuwa muballig, na ang lahat ng nag-aanyaya tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala ay matatawag na muballig o tagapag-anyaya, na maaari ding ang tawagin bilang isang tablig o tagapag-anyaya. Ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau aya, na ipang-anyaya nyo mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula sa kanya, ang kahit na isang aya. Lakin jama'atut tabligh al-ma'rufa al-hindiyya indahum khurafat. Subalit ang jama'atut tabligh nga na nakikilala natin ay mayroong mga khurafat o mga superstitions o mga paniniwala na hindi naayon sa Islam. Indahum ba'dal bid'a wa syirkiyat. At matatagpuan sa kanila ang ilang mga gawaing may bid'ah at mga pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yajuz al-khuruj ma'ahum illa insanun indahu ilmun yakhruju liyunkir alayhim wa yu'allimuhum. At hindi pinahintulutan ang khuruj kasama sila, liban na lamang para sa tao na mayroong kaalamang panrelihiyon na magbabawal sa kanila ng kanilang mga maling gawain at tuturuan sila ng mga tamang gawain at mga katuruan sa Islam. Amma idha kharaj yutabi'uhum la. Subalit sa pagsama sa kanilang mga khuruj at iba pa nilang mga gawain upang sumunod lamang sa kanila ay hindi ito pinahihintulutan. Lianna indahum khurafat wa indahum ghalat, dahil sa meron silang mga superstitions nga, mga pamahiin at mga pagkakamali. Indahum naqsun fil ilm, makikita sa kanila ang kakulangan sa kaalaman. Lakin idha kana jama'at at-tabligh ghayruhum ahlu basira wa ahlu ilm yakhruju ma'ahum lid-da'wa ila Allah. Subalit kung kabilang sa jama'a na ito ng mga tabligh o grupo, isang particular na grupo na ito mula sa grupo ng mga tabligh ay mga ahlul basira wa ahlul ilm o mga tao na mayroong kaalaman sa relihiyon na sumasama sa kanila sa pagdadaawa tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala, aw insanun indahu ilmun wa basira yakhruju ma'ahum litabsir wal inkar wat tawjih ila al khair wa ta'limihim hatta yatrukul madhhab al batil wa ya'taniku madhhab ahlus sunnah wal jamaah. Sabalit mainam nga kung magkakaroon ng ganitong tao na kasama nila na mayroong kaalaman sa relihiyon na sasama sa kanila upang sila nga ay magabayan tungo sa kabutihan, at sa pamamagitan nga ng pagsama ng taong ito ay iwanan ng grupo na ito ang kanilang mga nakagawian na mga pagkakamali na kabilang sa mga superstitions, mga bid'ah at mga gawaing mayroong kahalong shirk, at upang sila nga ay tuluyang yumakap sa pamamaraan ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makikita natin na malinaw na tinukoy ni Sheikh bin Baz rahimahullah sa kanyang fatwa na ito na ang da'wah ay maaari nating isagawa sa iba't ibang mga pamamaraan. Dahil malinaw na tinukoy sa hadith na binanggit kanina, na ballighu anni walau aya, na magparating tayo mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kahit isang aya, na ang da'wa ay hindi nangangailangan na gawin natin sa isang pamamaraan lamang. Nakatulad ng paniniwala ng mga tabligh na ang da'wa ay maaring gawin lamang sa khuruj, katulad ng bagaman hindi nila sinasabi, ay nagiging isang kaida na nila o nagiging isang pamantayan na nila, na ang da'wa ay sinasagawa sa pamamagitan ng mga paglalakbay na ito na tinatawag nila ng mga khuruj, na matatalakay natin na mas malalim mamaya sa pagbibigay pa natin ng iba pang mga fatawa. At
sino mang tao na nagsasagawa ng da'wa ay tunay na nagsasagawa ng tablig. Dahil ang da'wa at ang tablig ay magkasing kahulugan. At sino mang tao na nagsasagawa ng da'wa na ayon nga sa mga scholars ay obligado sa lahat ayon sa kanya-kanyang antas ng kakayanan at kaalaman. At tilinaw ni Sheikh na mayroong mga pagkakamali nga sa Jama'at at Tabligh at ito yung kanilang mga khurafat, mga superstitions, mga pamahiin, mga bidaan na idinadagdag nila sa relihiyon at mga gawain nila na mayroong shirk. Matatalakay natin ito ng mas malalim sa pagdating pa ng mga talakayan natin, subalit bilang pagpapabatid, paunang pagpapabatid, ay kabilang sa mga khurafat na tinutukoy ni Sheikh bin Baz rahimahullah na pinaniniwalaan ng mga tabligh na hanggang sa ngayon ay palasak sa kanilang hanay ay ang pag-aakala na ang biyaya ay dumarating sa tao nang wala siyang ginagawang asbab o mga pamamaraan ng pagdating nito. Na maaring ang isang tabligh ay lumakad sa kanyang pagkukuruj ng tuloy-tuloy, ng panay-panay, na kahit hindi siya nagtatrabaho, subalit darating sa kanya ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay isang malaking pagkakamali dahil tunay na tayo ay inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na maghangad ng biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kung anumang pinahintulutan niya para sa atin. At mga bida, kabilang dito ang pagtatakda nila ng mga araw ng pagsasagawa ng da'wah at ang paglilimita nila ng 3 araw, 4 na buwan o 40 araw para sa da'wah. At lahat ng ito ay pawang hindi ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba. At ilang mga gawaing syirkiyat, na'udhu billahi min dhalik, at nababanggit ng mga scholars na ang ibang jamaa ng mga tabligh ay paparating sa akida ng pagiging sufi, sa masamang anyo nito ng pagsamba nga sa mga libingan at iba't iba pang mga gawain na mayroong shirk. Ang sumunod na fatwa na matatalakay natin mula kay Sheikh, at sa naunang fatwa ay natukoy natin ang paghihimok ni Sheikh rahimahullah sa mga Muslim na may kaalaman na sumama sa Jama'at at Tabligh sa layunin na sila ay magabayan at upang mabigyan ng kaalaman, upang iwan nila ang mga pagkakamali na kanilang mga nagagawa. At sa karagdagan pa nga sa mga pagkakamali na nagagawa ng Jama'at at Tabligh sa pagpapatuloy nga natin, ang isang fatwa mula sa Lujnat Daima. Ang tanong, qara'tu li samahatikum iddat fatawa wa tahuthuna 'alayha talibul ilm lil khuruj ma'a jama'at at-tabligh. Na nabasa ko mula sa inyong karangal-rangal na o marangal na tanggapan ang maraming mga fatwa na naghihimok na sumama sa Jama'at at-Tabligh ang mga talibul ilm o mga tao na naghahanap ng kaalaman o mga tao na nagtataglay ng kaalaman. Katulad na nabanggit natin kanina na hinihimok na Sheikh bin Baz rahimahullah ang mga taong may kaalaman na sumama sila sa Jama'at at-Tabligh upang sila ay kanilang magabayan. Walhamdulillah kharajna ma'ahum wastafadna al-kathir. At sinabi na nagtatanong, alhamdulillah, sumama kami sa kanila at nakinabang kami ng malaki sa pagsama na ito. Walakin ya Shaykh al-Fadil, ra'aytu ba'da al-a'mal lam tarid fi kitabillahi wala sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Subalit minamahal naming Sheikh, nakakita ako ng mga gawain na walang batayan mula sa Quran at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mithil, halimbawa, at-tahalluk fil masjid kullu shakhsain aw akthar yatadhakaruna 10 suwar al-akhirah min al-Quran. Ang pagtitipon o pagbubuo ng halaka
sa mga masjid ng bawat dalawang tao o binubuo ng dalawang tao o mahigit pa, at sila ay nagbabasa ng Quran at nire-review nila ito ng magkakasama, at ang ginagawa nila nga ay ang pagbibigay ng ibayong pansin sa huling 10 sura sa Quran. Wal muwadhaba ala hadal amal bihadihi tariqa fi kulli marra nakhruju fiha. At ang muwadhaba, yung palagi nilang pagsasagawa nito, na hindi na nadagdagan ng kanilang mga pag-aaral, sa ganitong pamamaraan lamang nila ito isinasagawa, at ginagawa nito sa bawat panahon na lang o pagkakataon na sila ay umaalis o nagsasagawa ng khuruj. Ikalawa, wal i'tikafu yawmul khamis bisifatin mustamirra. At ang patuloy nila ng pagsasagawa ng i'tikaf tuwing araw ng Huwebes. Ikatlo, tahdid ayyam lil khuruj wa hiya 3 ayyam fi shahr wa 40 yawman kullu sana wa 4 ashhur fil umr. Ang pagtatakda nila sa bilang ng mga araw ng khuruj na 3 araw sa kada buwan, 40 araw sa kada taon at 4 na buwan para sa buong buhay. At ika-4, wa du'aul jama'i al-mustamir ba'da kulli bayan. Ang dua na isinasagawa nila ng sabay-sabay matapos ang bawat bayan o matapos ang bawat muhadara na isinasagawa nila o mga aralin na isinasagawa nila. فكيف يا شيخ الفاضل إذا خرجت مع هذه الجماعة التعامل مع هذه الأعمال والأفعال التي لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. At paano ako haharap o paano ang aking gagawin sa mga gawain na ito na walang batayan mula sa Quran at sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ilman ya Shaykh al-Fadil annahu min as-sa'ab tagyiru hadal manhaj wa hadhihi hiya tariqatuhum fanarju at-tawdih. At nalalaman natin ya Sheikh na mahirap na baguhin ang kanilang pamamaraan na ito dahil ito talaga ang kanilang isinasagawa o ginagawa, at humihiling kami sa iyo ng paglilinaw. Sumagot si Sheikh rahimahullah sa maiksing pagsagot. Sinabi niya, ma dhakarta min a'mali hadhihi al-jama'a kulluhu bid'ah. Na lahat ng mga nabanggit mo sa jamaa na ito, lahat ng yaon ay pawang mga bid'ah. Fala tajuzu musyarakatuhum, at hindi pinahintulutan ng pagsali dito hatta yaltazimu bin manhajil kitab was sunnah wa yatrukul bid'ah. Hanggang sa sila ay yumakap sa pamamaraan ng Quran at ng sunnah at talikuran nila ang mga bid'ah. Sa fatwa na ito ay nabanggit ang ilan sa mga bid'a na ginagawa ng mga Jama'atut Tabligh, mga kapatid natin na kabilang sa hanin ng mga tabligh, at kinumpirma nga ni Sheikh na ang mga nabanggit dito na 4 na gawain nila na napansin ng isa nating kapatid na nagtanong ay bid'a nga. At ang nararapat ay ang hindi sumama sa kanila, o ang nararapat ay ang hindi pagpapahintulot ng pagsama sa kanila hanggang sa sila ay bumalik sa manhaj ng Quran at ng Sunnah at talikuran nila ang mga bid'a nga na tulad nito. Sa una natin nabanggit na fatwa ay hinihimok ni Sheikh ang mga tao na may kaalaman na sumama sa tabligh. Subalit dito ay binigyan din niya na dahil sa mga bid'a na ito ay hindi pinahintulutan ng pagsama sa kanila. At lalong-lalo na nga sa mga pangkaraniwang mga Muslim na walang kaalamang panrelihiyon at walang pagsasanay sa da'wa o sa pamamaraan ng pangangaral ng Islam. At mapapansin natin sa fatwa na ito ang ilan sa mga gawain ng Jama'atut Tabligh na maaring hindi natin nakikita sa mga tabligh na nararito sa Pilipinas. Dahil ang mga scholars ay nagbabanggit na ang iba't ibang jamaa ng mga tabligh ay nagkakaroon din ng mga pagkakaiba-iba. Merong mga Jama'atut Tabligh na pinamumunuan, lalo-lalo na yung mga pinamumunuan ng mga tao na may
kasiraan sa kanilang akida. Kaya sila ay nagkakaroon din ng mga malalaking paglabat. Subalit meron din namang mga mabibiyayang samahan ng mga tablig, alhamdulillah, na pinamumunuan ng tao na may kaalaman sa relihiyon. Kaya ang kanilang jamaa ay nananatili namang ligtas sa mga bid'ah at mga gawaing merong kalakip na shirk. At gayon din mula sa mga paniniwala sa mga pamahiin. Kung titingnan natin, maaring maitatanong ninyo na hindi naman ginagawa ng mga tablig, yung mga, dito sa Pilipinas, yung mga sinasabi dyan na mga bid'ah. Sa mga ngahulugan ba na ang fatwa ukol sa tablig ay naayon sa iba't ibang mga sitwasyon o maaari nating kunin ang fatwa na ito letra por kung gayon ang ating sitwasyon at kung ibang sitwasyon ng tablig na sinasalihan natin o nilalahukan natin ay iba pa ang magiging fatwa dito at maaaring magkaroon ng kapahintulutan. Kung titingnan natin ang dalawang fatwa na ito, ang dalawang fatwa na ito ay mayroong magkaiba na nababanggit. Ang una ay ang pagpapahintulot at paghihimok pa nga ni Sheikh bin Baz na sumama ang mga talabul ilm, ang mga tulabul ilm sa tablig upang magabayan nila ang mga sumasama nga sa tablig. Subalit sa pagkakataong ito, pangalawang fatwa ay binabanggit naman na la yajuz at hindi pinahintulutan. Ang dalawang fatwa na ito ay magkaiba ng nilalaman, subalit sila ay pumupuno sa isa't isa. Na sa mga pagkakataon nga, pangkalahatang kahatulan sa tablig ay hindi pagpapahintulot sa pagsama sa kanila. Subalit at bagkos ang pinahintulutan lamang na sumama sa kanila ay yaong may mga kaalaman nga. At katulad nga nabanggit kanina sa naunang fatwa, kung pupunta ka doon, sasama ka sa kanila upang sumunod lamang, ay hindi ito pinahihintulutan sa iyo. Dahil nga unang-una, ang asal o ang origin ng pagkakabuo ng tablig ay sa pagkakabuo nito ng isang tao nga, si Muhammad Ilyas, na nakikilala sa kanyang pagiging Sufi ayon sa nababanggit nga ng mga scholars, at sa paglaganap nga ng mga bid'ah sa hanay ng mga tablig. At ang apat na ito na nababanggit, bagaman hindi ginagawa ng mga tablig sa Pilipinas, ay ginagawa ng mga tablig sa India at sa iba pang mga bansa. Kaya nananatili ang ganitong fatwa na hindi pinahintulutan ang pagsama sa Jama'at at Tablig. At maaaring ang mangyari na ang mga bid'ah na ito na nababanggit ay hindi ginagawa ng mga tablig sa Pilipinas. Subalit, meron pang ibang mga bid'ah na nagagawa na maaaring ginagawa ng mga kapatid nating tablig dito sa Pilipinas, hindi ginagawa sa iba, na magkakaroon din ng parehong epekto ng hindi pagpapahintulot nga sa bawat isa o sa sino man na sumama nga sa jamaa na ito, ayon nga sa gabay ng ating mga scholars na pinakamaalam sa atin pagdating sa usaping panrelihiyon. Sa susunod na fatwa na ating mababasa, ang tanong, خرجت مع جماعة التبليغ للهند وباكستان وكنا نجتمع ونصلي في مساجد يوجد بها قبور وسمعت أن الصلاة في المسجد الذي يوجد فيه قبر باطلة. Ang tanong, sumama ako sa khuruj kasama ang Jamaatul Tabligh sa India at Pakistan. At kami ay nagtitipon at nagsasala sa mga masjid na mayroong libingan sa loob nito. At narinig ko na ang sala sa masjid na mayroong libingan ay batil, hindi tinatanggap. Fama ra'yukum fi salati wa hal uiduha? Ano ang pananaw ninyo ukol sa aking mga sala? At kailangan ko bang ulitin ang mga sala na yaon? O ma hukmul khuruj ma'ahum li hadhihi al-amakin? At ano ang kahatulan sa pagkukhuruj kasama ang tabligh sa ganitong mga lugar? Sumagot si Sheikh bin Baz rahimahullah, فإن جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة. Ang Jama'at at Tabligh ay
walang malinaw na kaalaman pagdating sa mga usapin sa akida. Fala yajuzul khuruj ma'ahum illa liman ladayhi ilmun wa basira bil aqida as-sahiha allati alayha ahlus sunnah wal jamaah. At hindi pinahintulutan ang pagsama ninuman sa kanila liban na lamang sa taong may kaalaman na tiyak at malinaw ukol sa tamang akida na pinaniniwalaan ng ahlus sunnah wal jamaah. Hatta yurshidahum wa yansahuhum wa yata'awan ma'ahum alal khair. Hanggang at upang sila ang mga tao may kaalaman na ito na sasama sa tabligh ay gumabay sa kanila, magpayo at makipagtulungan sa kanila tungo sa kabutihan. Li'annahum nashituna fi amalihim lakinnahum yahtajuna ila al-mazid min al-ilm wa ila min yubassiruhum min ulama'i tauhid was sunnah. Dahil sila ay pawang mga masisipag sa kanilang ginagawa. Subalit sila ay nangangailangan ng karagdagang kaalaman at sila ay may pangangailangan sa mga tao na magbibigay sa kanila ng tiyak na kaalaman mula sa mga scholars ng tauhid at ng sunnah. Razakallahu al-jami' al-fiqh fi din wa thabat alayh. At biyayaan nawa ni Allah ang lahat ng pag-unawa sa relihiyon at ang pagiging matatag dito. Amma salah fil masajid allati fiha qubur fala tasuh wal wajib alayka i'ada ma sallaita fiha. At ukol naman sa mga sala na ginawa sa mga masjid na mayroong libingan ay nararapat na ulitin ang mga sala na ito at hindi tama ang mga nagawang sala na ito. Liqawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Na isinumpa ni Allah ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano na nagturing sa libingan ng kanilang mga awliya o ng kanilang mga anbiya, ng kanilang mga propeta bilang mga masajid o lugar ng pagsamba. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna man kana min qablikum kanu yattaqiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Na ang mga nauna sa inyo ay nagturing sa libingan ng kanilang mga propeta at ng mga mabubuting tao sa kanila bilang mga masajid o lugar ng pagsamba. Ala fala tattakidul kubura masajid inni anhaakum an dhalik. At huwag ninyong kukunin o ituturing ang mga libingan bilang mga masjid at ako ay nagbabawal sa inyo dito. Wal ahadith fi hadha al-bab kathira wa billahi tawfiq. At ang hadith ukol nga sa issue na ito ng pagbabawal ng pagsasagawa ng sala sa mga masjid na mayroong libingan ay napakarami. Sa fatwa na ito ni Sheikh bin Baz rahimahullah ay tinukoy niya ang kasipagan ng Jama'at at Tabligh at ng bawat isa sa kanilang hanay. At naging makatarungan si Sheikh bin Baz rahimahullah sa pagpuri niya sa kanilang mga pagsisikap sa da'wa. At hindi natin maitatanggi lalo-lalo na dito sa Pilipinas na marami ang nagabayan tungo sa matuwid na landas sa pamamagitan ng Jama'at at Tabligh. Mga tao na dating hindi nagsasala, mga tao na dati ay nagbibisyo, na nagagabayan sa pamamagitan ng mabuting pagsama sa Jama'at at Tabligh. Subalit lininaw pa rin ni Sheikh rahimahullah sa pagnanais niya ng kabutihan para sa umma na ito at sa pagsisiwalat niya ng katotohanan ng Jama'at at Tabligh, ang karamihan sa kanila ay walang kaalamang malinaw pagdating sa akida. Kaya nangyayari mga ganitong uri ng paglabag. Isang gawaing may kalakip na shirk na kung hindi nalalaman ng tao na gumagawa nito ay tunay na masasadlak siya sa napakalaking pagkakasala. At ito nga ay ang pagsasagawa ng mga gawaing pagsamba, lalo na ang sala sa mga libingan. At ang pagkakaroon nga ng mga masjid na mayroong libingan dito, at a'udhu billah, lalo na kung
ang libingan na ito ay libingan ng isang tao na kanilang itinatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa fatwa na ito ni Sheikh bin Baz rahimahullah, nilinaw niya na ang pagpapahintulot pa rin sa mga ahlul ilm, sa mga may kaalaman na sumama sa tabligh upang sila ay magabayan. At kung makikita natin dito sa tatlong nabasa nating fatwa, ay hindi naman hayagang binanggit ni Sheikh bin Baz at ng Lujnatud Daima ang pagtakwil sa Jama'atut Tabligh. Subalit, binigyan din nila na ang Jama'atut Tabligh, alhamdulillah, ay may mga taong masisipag dito sa pagsasagawa ng da'wah. Subalit nananatili ang mga pagtatama na dapat nagawin sa kanila. Mula sa kanilang mga ginagawang mga bid'ah, shirk, at pagkakaroon nila ng iba't ibang mga maling paniniwala. At ito yung pagbubuod natin nga sa tatlong fatwa na ito, na ang tabligh ay nararapat na harapin natin, ang usapin ukol sa tabligh ay nararapat na harapin natin ng mayroong katarungan, na hindi lamang tayo basta-basta magbibigay ng pagtatakwil o magtatakwil sa kanila o basta-basta na lamang tatanggap sa kanila. Pagkos ay marapat na sundin natin kung ano ang pamantayan ng ating relihiyon ayon sa Quran at sa Sunnah sa pagkakaunawa ng ating mga scholars. At marami pang mga fatwa ukol sa Jama'atut Tabligh at sadyang kulang ang oras natin sa pagtalakay sa lahat ng ito. At ipagpapatuloy natin ang pagbasa sa sinasabi ng mga scholars ukol sa jama'a na ito sa mga susunod na pagkakataon, insyaAllah, sa patuloy na paghahangad natin na malaman ang tama at ang mali sa mga kwento at mga sabi-sabi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.